Review and analysis sa naganap na Miss Supranational 2025. Hello, Cruellas, mabuhay. This is Giselle Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Giselle Ortega, Cruella and Pageantry. And click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. At ito na nga, Haggard Ngarag. Ito na ang aking review and analysis sa naganap na Miss Supranational 2025. Oh, di ba? Kanina nga lang ay naganap ang Miss Supranational 2025 Puyatan Galer. Mula alas 12 ng gabi akong nag-live hanggang alas 5 ng umaga. Ang saya-saya, di ba? So, ang opening ay ang ganda ng stage, ang ganda ng palighting, ang ganda ng mga eksena, ang ganda ng music, maliban sa mga girls na hindi na hindi masyadong sabay-sabay sa kanilang dance number. Pero kudos naman, at least ay nagbigay sila ng supranational opening show na bongga. So, doon naman tayo sa kanilang pagpapakilala. Ang ganda, may mga pagpapakilala, tapos isa-isa. And then, another segment naman na rumampa din sila kasama ng damit na pinutoshoot nila at rumampa sila isa-isa. Natuwa ako doon kasi talagang kahit maligwak ka ganun, talagang makikita mo rin talaga yung sarili mo sa finals. Hindi kagaya na ibang pageant na ligwa ka na nga, hindi mo pa nakita yung sarili mo sa finals na rumampa. Pakilala lang, di na rumampa ng bonggang-bongga. Ayun, pag-usapan na naman natin yung mga host. Ano ba yan? Ang bongga ng host na dalawang Zadzi at saka isang Merlat. Natuwa ako sa host kasi wala lang, visually amazing sa aking mga mata. Meron nga mga pagkakalat ng very light pero okay na rin yun. Punta naman dahil doon sa mga concert na Supranational as usual. Simula noon hanggang ngayon ay talagang concert galer talaga sila. And mas better nga itong mapanood natin yung mga kantahan at concert kaysa naman magpanood tayo ng mga patalastas. Ito naman yung natuwa ako sa Supranational. Kung mga magbibihis na yung mga candidates, may pa-concert sila. O diba, hindi tayo mabuboard. Ewan ko sa kanila. Sa inyo, bored kayo, diba? So, ako hindi. Actually, yun yung yan na naman talaga yung trademark ng Supranational. May 90% na concert and 10% beauty pageant. Charot na. Ayun, at ito na nga tayo. Lalabas na ang top 20. At unang ang tinawag dito sa Mexico, India, Zambia, and Guatemala. Sila yung mga special awards. So, pasok na talaga sila yan sa banga. Next, Indonesia, Germany, Puerto Rico, UK, South Africa, Nepal, Philippines, pang-11 na tinawag ang Philippines. Kung hindi na tayo kinabahan ng bonggang-bongga. Kasi si Philippines, pang-11 lang na tinawag. Tapos si Ukraine, Czech Republic, Brazil, Curacao, Dominican Republic, Costa Rica, Colombia, Iceland, USA, Spain, Bolivia, Korea, and Poland. To be honest, wala naman akong violent reaction dito sa top 24 nila. Si Korea lang medyo, talaga? Pero hindi naman yung, siguro kung si Macau, o kaya si Kyrgyzstan, o kaya si Hong Kong, talaga, what? Mapapagano talaga. Pero hindi, si Korea lang, ganun lang yung reaction. And after that, swimsuit competition with the red, swimsuit with the red, cape with the pahangin na hangin, ang mga bonggang-bongga. Natuwa ako doon kasi mga bagong eksena din sa Supranational. At natuwa ako na uniform yung swimsuit nila. At doon na mismo sila, party sila doon. Enjoy, and seize the moment lang talaga ng bonggang-bongga. So natuwa ako doon at ang ganda ng performance ng bawat isa. So eto na nga, ang top
12. Top 12, pasok sa banga with a black casual suit or whatsoever. Basta nakaitim na silang lahat. Nakaitim na yung top 24, nakapag-itim na lahat. Tapos tatawagin na ang top 20, top 12. Number 1 sa listahan, Ukraine, Czech Republic, Iceland, Costa Rica, Philippines. Pang-limang tinawag si Philippines, kung baga hindi man masyadong kinabahan. Kasi si Philippines pasok naman na talaga sa banga. Bolivia, Curacao, UK, Germany, Brazil, USA, and Puerto Rico. Ayan ang mga pumasok sa top 12. Nag-iisang Asian, si Tara Valencia, na pumasok sa top 12. Limang European at Americas na lahat ang 7. Ay, hindi, 6 pala, 6. Ayun, nakakaloka. Americas na lahat yan. So, huwag na natin pag-uusap. After that, ang bongga ng eksena, syempre magsispeech sila ng 20 seconds. 20 seconds silang nagsispeech. Para sa akin, ang pinakabonggang speech, it's gonna be Iceland. Tama ba? Yeah, si Iceland, si Philippines, si Brazil, Puerto Rico. Ayun talaga yung 4 na bongga ang speech. Kasi si Germany, naabutan at hindi na nakompleto ang kanyang speech. So, ganon ang eksena. So, top 12 is bongga. Amazing. Wala naman akong itulak-abigin doon kung sino dapat iligwa. And, syempre, akala ko naman magbe-base tayo sa speech. Siguro mga pinaglalaban lang nila sa buhay. Kasi mukhang buo na rin yung top 5 nila. Sa totoo lang din naman. Kasi kung i-base mo doon sa speech around ang eksena, so malamang hindi pasok si Germany. Pero umabot sa top 5 si Puerto Rico, Philippines, Brazil, Curacao, and Germany. So kung hindi sila nag-base sa speech or evening gown, kasi kung susumahin ko naman talaga, kung ako judges, hindi buo na talaga ang top 5 nila bago sila nagpa-finals. For ano lang, yung finals, for the show, di ba, ng bonggang-bongga. Kasi, hindi nakapasok si Iceland, very beautiful, ang ganda ng speech, ang ganda ng gown, tapos hindi nakapasok. Mapapag ganun ka. Pero wala naman akong question bakit nakapasok si Germany, kasi alam ko naman na from the European, siya ang pinaka-pulido din naman talaga yung eksena. Siya yung alam mo yun, yung alam mong buo at alam mong may galing na talaga na ino-offer si Germany. So, ayun na nga, ang evening gown nila, maganda yun din yung segment, no, ng bonggang-bongga, may mga pasinger at eksena sila. Na to the point na na-impress ako doon sa preliminary. Mas nagustuhan ko pa rin yung mga preliminary gowns ng mga girls. Wala akong masyadong na-impress na gown sa gown competition sa finals. Kay Tara lang. Kay Tara lang ako na-impress na gown. And the rest is wali. Kasi ang ganda ng gown ni Brazil nung preliminary, ang ganda ng gown ni Puerto Rico nung preliminary, ang ganda ng gown ni Curacao nung preliminary. Ayun lang. Na-impress talaga ako ng preliminary gown nila. Pero yung finals, wali na. Hindi wali, okay lang. Ganun lang ang aking eksena. At eto na nga, after the top 5, di ba, Puerto Rico, Philippines, Brazil, Curacao, Germany, kinestyon na sila ng kanya-kanyang question. Actually, yung question is very lang naman. Very, very normal, very Q&A na normal na tanungan, mga how to, advice, mga ganun lang naman. So, parang hindi masyadong hindi naman walang bigat. Kumbaga, may sense din naman yung tanong, pero yung talagang tanungan, talagang kagaya sa Miss Earth na feeling mo, kinakalkal ang iyong hypothalamus of your brains, ganon. Walang ganon. So, eto na nga, tinanong sila. At obviously, in my perspective and in my own opinion, walang violence or action kayo dyan kasi opinion ko to. Ang nag-best answer talaga is Curacao. To be honest, sa aking kuro-kuro at saluubin, best answer is Curacao. Second best answer is Germany. Third best answer is maybe Philippines or Puerto Rico. Or maybe Brazil. Depende ka rin sa pagtanggap at depende sa pag-accept mo doon sa the way they talk. Pero alam nyo guys kung bakit
si Brazil kasi, when she talk, mukhang hindi memorize. When she talk, alam mong galing sa puso at isip niya, mukhang hindi siya nag-rehearse wala siyang training yung Q&A, and she speak from the heart. Ganon siya kasi the way, yung i-deliver niya, hindi siya perfect na fluent, ang bilis-bilis, walang ganon. Utal-utal moment, which is yun yung, very genuine pakinggan. Alam niyo yun, di ba? Pag ganun kasi yung kandidata, may mga sinasabi, pero she speak from the heart, mga ganung eksena. At yun naman talaga. At obviously naman na super, talaga siya, super prototype. At ito na nga, ang runners-up, bago ang runners-up, ito muna. Natuwa ako kasi sa top 5 ko, isa lang nalaglag si Zambia at pumasok naman talaga lahat. At umeksena itong si Curaçao. Pero congratulations. And still, Zambia, congratulations bago i-announce ang winner. Congratulations pa rin kay Zambia kasi siya ang Miss Supranational Africa. Zambia, Miss Supranational America, USA, Miss Supranational Asia ay Indonesia. Congratulations. Miss Supranational Caribbean is Dominican Republic and Miss Supranational Europe is Iceland. Wala naman ako bilateral action dyan. Wala pa. Sino pa ba ako, diba? Deserve. At ito na nga ang announcement of winners. Fourth runner-up goes to Puerto Rico, which is perfect ang aking prediction na fourth runner-up siya. Kasi kahit na matalino siya at kahit anong bongga, kahit plakado yung kanyang galawan. So, pang fourth runner-up lang talaga siya. Third runner-up is Philippines. Nagulat ako ng very light kasi syempre, nag-i-expect ako na winner si Tara. Pero syempre, kung magbe-base nga naman sila doon sa kung ano naman ang criteria of judging nila sa Q&A at sa buong aspeto ng Miss Supranational, wala naman akong bilateral action. At kung yun, third runner-up ang ibinigay nila sa Pilipinas, ay di third runner-up, itanggapin natin ng maluwag sa dibdib. Di ba? Second runner-up, Curaçao. Naloka ako dito, umabot pa talaga. Di ba? Then, Curaçao, syempre siyang best answer for me. Then, first runner-up, Germany and Brazil. Hindi talaga nawala ang supranational when it comes sa pagpili ng mga queen nila. Modelesque. Ano ba tawag doon? Basta model-modelan, talaga matangkad, di ba? So, sana next time, matangkad, model-model yung ipinadala natin sa Supranational para aware din naman kayo ng bonggang-bongga. Di ba? At wala naman akong bilateral action doon sa naganap na panalo ng Brazil. At nakumpleto na ng Brazil ang Big Six pageant kasi lahat may corona na sila. Pangatlo silang nakaroon ng corona from Puerto Rico, Philippines, and Brazil. Sila na ang pangatlong bansa na nagkaroon ng corona. Okay, dito naman sa Miss Supranational, ang placement ng Pilipinas ay hindi na talaga mapapatid mula noong 2013 hanggang sa ngayon sa kasulukuyan ay placement pa rin. And syempre, to be fair, mula noon hanggang ngayon, ang runners-up lang natin ay 3. Pauline Amilengs, ito si Tara Valencia. Malaking karangalan to ha. At saka si Catherine May Mall. Mall ba yun? Third runner-up din yun. Ano ba apelyido, Catherine May Mall? Ano ba yung name nun? Basta nakalimutan. Basta may isang third runner-up pa tayo sa Supranational. Ilagay ko na lang dito. Nakalimutan ko yung name. Basta third runner, may isa. So, dalawang third runner-up na tayo. Isang first runner-up at saka isang winner kay Mucha Datol. Yun lang naman yung naka-place at top 5 na mga Pilipinas sa Supranational. Mahirap din siya ha. Ilang years na yung pageant na ito. Mahirap din siya, to be fair. Halos 15 years na rin yung 15 years ba? Oo, 15 years na yung Supranational. Pero 5 beses lang tayo 4 na beses lang tayo umabot sa top 5. Di ba? Mahirap din siya. Tapos, syempre, ang nag-iisang Miss Supranational Asia, si Alethea Ambrosio. Ayun. So, ayun na guys, ang aking review and analysis dito sa naganap ng Miss Supranational. Another puyatan na naman na ito mamaya para sa Mr. Supranational. So, laban lang, Gaisel Ortega. Kaya mo to. Ginusto mo to, di ba? At maraming salamat sa mga nagsusubaybay sa akin. Maraming thank you sa mga
nagmamahal sa akin. Maraming thank you sa mga totoo at talagang push na push talaga ang suporta sa akin. Thank you and God bless you all. And this is my review and analysis sa Miss Supranational 2025. Paalam!